A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So nandito po tayo ngayon sa Bistikville 6, Quezon City. Okay? So mayroon po tayo ditong aircon na ang tatak ay LG na dual inverter. Ang problema ho nito ay namamatay yung kanyang compressor at the same time yung kanyang condenser fan. Tapos walang error. So katakataka, no? Din ang nangyari, pina-check ko nito ni sir sa iba't ibang technician at pang lima na ho tayong technician. Hindi ho mahuli-huli ang problema, mga kamaster. Okay? So, nangyari ho yun, nung pinull down ho ito after 2 years, then pinalinisan nila noong nakaraan, pero mukhang hindi naman nilinis. Kasi nga ho daw ay hindi naman daw tinanggal ito. At nagtaka nga ang ating minamahal na customer, natatanggal pala yan. Oo, natatanggal ho yan. Kasi pag natanggal ho natin to, then tatanggalin ho natin yung pan motor, no? So, malilinisan ho natin siya na maayos, kagaya ginawa natin kahapon sa carrier. Then itong inverter board, tinatanggal ho natin yan para makalinis ho tayo na maayos. At kung ating mapapansin, yung ating pan motor, nilagyan ho natin ng basang tubig, pero ano na ho yan, malamig ho ito. Kasi sobrang init po ng ating fan motor, mga kamaster. Ang tanong, kamaster, bakit namamatay ang outdoor unit pero walang error? Ito ang reason. Natuntun po natin ang problema. Ito po. Ang ating fan motor ay hindi po siya fully DC. Ito po ay AC. At ito po yung kanyang connection. Ayun, nadali. So, nandito po yung ating fan capacitor. At meron po siyang 1.5 microfarad. Pero ang ating nakukuha ay ito na lang ho. Oh no! 0.8 microfarad na lang. Kunting-kunti na lang ho yan. Babagsak hanggang sa magiging failed na ho yung ating fan motor. Kaya kung mapapansin nyo, kaya ho sobra ho yung init na pinuproduce ang ating fan motor kasi hindi na po sapat yung capacitance na pinuproduce din, na binibigay din ng ating capacitor sa ating fan motor. Kaya namamatay ho ng kusa pero walang error. Yun, nadalan sa na rin. Yan ha. Pero nakabili na ho ang ating minamahal na customer ng ating fan capacitor. So may value siya na 1.5. Pansin nyo ha, ito po ay 0.8 microfarad. Tanggalin na ho natin ha, tanggalin natin iyon. Then i-check naman natin tong ating bagong bili na may value. Same value lang din naman, 1.5 microfarad. Tingnan natin kung pasok. Iyon. Yan, tingnan natin. Ayun, 1.4 microfarad, mga kamaster. Yan. So, nahuli po natin yung salarin. Ito yung original stock. 1.5 microfarad plus or minus 5 to 10%, mga kamaster. Okay? So, ang gagawin ho natin, isasalpak na ho natin to dito. So, wala ho siyang terminal, no? So, i-convert na lang ho natin ito from terminal less. Okay, mga master, idudugtong na lang ho natin itong ating fan capacitor. Kaya namamatay kasi nga ho, sobrang init ang napuproduce ng ating condenser na nagiging result ng pagtitrip ng ating condenser discharge, condenser compressor discharge sensor, mga kamaster. Ang ating compressor discharge sensor ay may value po siya na humigit kumulang 140 hanggang 143 kilo ohms, mga kamaster. Doon lamang ho tayo nagre-range. Ngayon, kapag sobrang init, sobrang taas na po yan. Okay? 140 hanggang 143. So, pag nandun tayo sa range 142, pasok pa ho yan. Okay? So, isasalpag na ho natin itong ating bagong fan capacitor. Okay, so natapos na ho tayo. Naikabit na ho natin yung defective na fan na capacitor. Okay. So, naikabit na ho natin to, naka-ready na ho lahat. Okay, so on na ho natin, sir. On na lang din. Pinaghandaan ko na yan.
So antayin ho natin mga kamaster, no? Antayin ho natin na umandar yung ating fan motor. Titingnan natin ngayon kung gaano ka, yun oh. Yun oh, oo. Sir, lakas na sir oh. Pwede nang pakasalan to. Ay siya. Ay kanina ay parang walang kinig. Oh. Si Kasaklap ay ito lang pala ang problema. Ano gabang pinagagawa niya? Ay bakit hindi ito nakita? Ay apat na technician na ay pang-5 na ho ako. O tingnan ho natin yung pressure. So pinandar ho natin siya ng alas 3:05 ng hapon. So antayin ho natin ng 30 minutes mga kamaster, okay? Obserbahan po muna natin ng 30 minutes mga kamaster. Pero mahalaga ngayon, yung condenser fan motor, napakaganda na pwede ng pakasalan to. 2,000 years later. Okay, so pagkalipas ho ng mahaba-habang oras, pinandar ho natin siya kanina pasado alas 3:09 yata, kung hindi ko nagkakamali, no? So alas 5 na ho ng hapon, so alhamdulillahi rabbil alamin, so hindi na ho namatay yung ating buong condensing unit. O yan, dire-diretso na yung ating, yung andar, yung operation ng kanyang system. Yun. So meron tayo nakukuha 3.6 amperes, then 140 PSI sa ating amperahe. Yun, yan. O yan. So no, sana nakatulong itong munting video na naman ang ating ibinahagi sa ating mga kababayan technician na namamatay, no? Actually pang lima na ho tayong technician na tumingin. So, alhamdulillahi rabbil alamin, ito lang pala yung sira. Yun, walang error. Namamatay lahat. Namamatay yung compressor pero walang error. Ay siya, ito lang palang sira. Yun. So, ang kanyang value ay 1.5 microfarad pero yung ating nakukuhang value kanina ay 0.8 microfarad na lang mga kamaster. Kaya sobrang init ho ng ating fan motor. Buti nga ho ay hindi siya bumigay, hindi nasunog yung ating fan motor mga kamaster. Ito po ay LG dual inverter mga kamaster. Okay na po ito. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po. Okay na po ito.